Hello everyone, we are the Group 14, and for today's video, we will discuss the RA 8550 and amended by RA 10654, or an act providing for the development and management and also conservation of the fisheries and aquatic resources of the Philippines, or also known as the Philippine Fisheries Code of 1998. So, what is RA 8550? Bago po yan, panoorin natin itong video na to. The Philippines, an archipelago of over 7,000 islands, boasts rich marine resources that feed and employ millions of Filipinos. But an urgent problem threatens Philippine waters today: illegal, unreported, and unregulated fishing, or IUU fishing. Illegal fishing refers to fishing activities that violate applicable laws and regulations, including those adopted at the international and regional levels. Unreported fishing includes fishing activities that are not reported or are misreported to authorities. Unregulated fishing, meanwhile, involves fishing in areas or fishing for fish stocks for which there are no applicable conservation or management measures. How big of a problem is IUU fishing in the Philippines? Here's what the numbers say. A recent study estimates that illegal fishing accounted for 27% to 40% of total fish caught in 2019. This means law-abiding fishers lost at least 42 billion pesos worth of fish to illegal fishers. Each year, the volume of fish caught by illegal fishing ranges from 516,000 to 716,000 metric tons, while 274,000 to 422,000 metric tons of commercial fish catch are not reported to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The study also says at least 80,000 to 125,000, or about 30% of municipal fishing vessels, remain unregistered. IUU fishing is a key driver of overfishing, which impairs fish stocks' ability to replenish, resulting in diminishing fish supply and higher prices. Municipal fisher folk, who belong to one of the poorest and most vulnerable sectors in the country, suffer most from this. In countries like the Philippines, where fish is a major source of protein and livelihood, IUU fishing threatens Filipinos' capacity to put food on the table. The Philippines still has much left to do to address the multiple and often complex IUU issues in the country. The challenge now is, what are we going to do about it? Umako naman tayo sa RA 10654. Ano nga ba ang RA 10654, or also known as Anti-IUU Fishing Law? So ang batas na ito ay may layuning pigilan, hadlangan at alisin ang mga illegal, unreported at unregulated na pangingisda sa ating bansa. Nilalayon ng batas na ito na protektahan ang ating mga dagat upang maiwasan ang mga illegal na gawain sa mga pangingisda. Ano nga ba ang RA 8550, or also known as the Philippine Fisheries Code of 1998? Ang batas na ito ay may layunin na siguraduhin at panatiliin ang ating mga food security sa ating bansa sa pamamagitan ng ayos na paggamit at pangangalaga sa ating mga yamang dagat. Binibigyan niya rin ng karapatan ang ating mga lokal na mangingisda, lalo na sa mga municipal water, para maprotektahan ang kanilang kabuhayan. At inilimitahan niya ang mga tao sa paggamit ng ating yamang dagat para ma-preserve ito sa ating mga future generations. Ano-ano nga ba ang kaparusahan kung lumabas ka sa batas ng RA 8550 at RA 10654? Meron tatlong binabase ang batas nito: ang large scale, medium scale, at small scale. Pag-ulit tayo sa small scale. Kung nahuli ka at small scale ang gamit mo, ikaw ay magmumulta ng 50,000 to 100,000. Pag nahuli ka naman na medium scale ang gamit mo, ikaw ay magmumulta ng 150,000 to 500,000. At kapag nahuli ka naman na large scale ang gamit mo, ikaw ay magmumulta 1 million to 5 million. Ay palitan ang halaga sa mga kumpisasyon. Kahit ano pang scale ang gamit mo,
kahit small scale, medium scale, o large scale pa yan, ikaw ay makukuhaan o makukusus ka yung lisensya. At maaari kang makulong ng 6 months to 8 years. At maaari pa tumaas yung penalty pag gumamit ka ng electro-fishing device at magbumulta ng 5,000. Ang isda sa protected areas o MPA na makukulong ka ng 2 taon hanggang 6 na taon at may multa pa ito. At paghuhuli gamit ang dinamita na maaaring mong pakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Bakit inamend ang 8550? Dahilan ng amendment, parusa ng EU sa Pilipinas noong 2014 sa LACS na batas laban sa illegal na pangingisda. Kaya pinalakas ang RA 8550 sa pamamagitan ng RA 10654 para maiwasan ng seafood ban sa EU. Ancillary industries. Ito yung mga kumpanya o negosyo na sumusuporta sa industriya ng pangingisda tulad ng paggawa, pagkukumpuni at supply ng mga fishing vessels, gear at nets, fishery machine shop, hatcheries, nurseries, at pig plants, cold storage, refrigeration, at processing plants. Ancillary industries. Ito yung mga kumpanya o negosyo na sumusuporta sa industriya ng pangingisda tulad ng paggawa, pagkukumpuni at supply ng mga fishing vessels, gear at nets, fishery machine shop, hatcheries, nurseries, at pig plants, cold storage, refrigeration, processing plants. Dalawa, appropriate fishing technology. Ito ang mga teknolohiyang ginagamit sa pangingisda at ancillary industries na environmentally friendly, ecologically sound, logically sourced para makatulong sa local economy, labor intensive para maraming trabaho ang pagkalooban. Layunin nito ang sustainable fishing practices na hindi nakakasira sa marine ecosystem habang tumutulong sa mga mangingisda. Pangatlo, aquaculture. Ito ay fishery operation na nag-aalaga at culture ng isda at pang aquatic species sa freshwater lakes, rivers, brackish water fish ponds na may halo at tubig galat at tubig kaba. Marine water areas, baybayin o dagat. Malaki ang kontribusyon ng aquaculture sa fish production ng bansa. Ito ay isang paraan para mabawasan ang pressure sa wild fish stocks. Pang-apat, aquatic pollution. Ito ang pagpasok ng mga harmful substances o energy sa tubig na magdudulot ng pinsala sa aquatic environment tulad ng chemical waste, pesticides, heavy metals, solid waste, plastic at basura. Oil spills, excess nutrients na nagiging saninang eutrophication. Ulit tayo. Lima, aquatic resources. Ito ang mga yamang dagat at tubig kabang na ginagamit para sa pangingisda ng aquaculture kabilang ang iba't ibang species ng isda, crustaceans, mollusks at seaweeds, coral reefs, mangrovers, at iba pang marine habitats. Inland water bodies gaya ng ilog, lawa, fresh ponds, mahalaga ang tamang pangangalaga sa sustainable management ng aquatic resources para mapanatili ang supply ng pagkain at kabuhayan ng mga mangingisda.